nasa 34 ang bilang ng mga nasawi sa lindol sa Negros Oriental. 71 naman ang nawawala. Pahirapan pa rin ang search and retrieval operations sa ilang bayan dahil sa masamang panahon at panibagong pagguho ng lupa. Mula sa Negros Oriental, saksi si Salima Refran. Sa videong ito, makikita ang aftershock na yumanig sa Himalalud kaninang tanghali. Ang landslide area sa La Libertad niyanig din. Sa Pangalawan Bridge, nagtakbuhan ng mga tao. Sa Barangay Sulungon, nanginig ang pala ng backhoe. Pero ang mga rescuer, tuloy lang sa trabaho. Ang mga residente naman, di naalintana ang pagyanig. Pero sa Himalalud, nagsilikas ang maraming residente. Saan niyo po dadalhin si nanay? Sa Tanhay City. Bakit po? Baka maputol na itong tulay. Oo. Punta na kami doon. Di ba maraming bahay doon? Opo. Sa Himalaya, wala na kami titirang doon. Lahat nasira. Pero ang tulay, nanganganib na rin gumuho. Itulak na lang ito doon para mawala na ito at saka maglagay tayo ng temporary yung steel bridge para madaanan ng light vehicle. Panibagong pagguho naman ang nakita kanina sa landslide area sa La Libertad. Kaya nagigipit na ang mga rescue team sa pag-akyat ng mga residente. Pero may ilang pa rin nagmatigas. Gusto namin makita. Gusto namin makita si Mama. Mabigat na pag-ulan naman ang naging pasakit sa ibang residente, lalo na yung nasa ilalim lang ng mga tolda. Sa Tayasan, natakot ang mga residente sa balitang lumaki ang alon. Alauna, mayroong sumigaw na tumaas daw ang dagat. Baka mayroon naman lindol. Hirap-hirap kaming. Nakapaghatid na ng tulong sa Himalalud at La Libertad ang Kapuso Foundation. Nasa 400 na nabigyan ng relief packs habang 500 ang nakisalo sa soup kitchen. Pero may mga hindi pa nararating ng relief goods tulad ng mga na-landslide na barangay sa Gihulngan. Dahil kasi sa ulan, lalong naging pahirapan ang pagpunta sa mga lugar na ito. Wala kami makakain. Saging lang kahit ano. Para naman mabuhay kami. Tapos yung mga anak namin, pag manghingi ng kanin, wala kami pakakain. Ang mga tauhan ng Mines and Geosciences Bureau na nag-inspeksyon sa Gihulngan kanina, pinalikas sa mga nasa gilid ng Tinayunan River dahil sa nabuong 2-part artificial dam dito. Sa buong lungsod, kahit na sa poblasyon, nananatiling pahirapan ang supply ng tubig at pagkain. Patuloy rin ang kanilang kalbaryo sa gabi dahil wala rin kuryente. Mula dito sa Negros Oriental, ako si Salima Refran, ang inyong saksi.